Samantala, International Human Rights Day, ginugunita ngayong araw. Commission on Human Rights, tiniyak ang patuloy na pagsusulong sa karapatang pantao ng mga mamamayang Pilipino. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Julius Disamburun mula sa Malacanang Live. Maraming salamat, Kirby. Sama-sama dumalo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa International Human Rights Day celebration sa Kalayaan Hall ng Palasyo ng Malacanang kaninang umaga. Pinangunahan ng nasabing programa ng Commission on Human Rights kung saan sumentro ito sa Republic Act 10368 o Law on the Recognition and Reparation of the Martial Law Victims. Hindi titigil ang pamahalaan sa pangangalaga ng karapatan ng bawat isa laban sa mga mapagsamantala. Kasama na dito ang agarang paggamit ng hustisya lalo na sa mga biktima ng martial law sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Nanindigan si CHR Chairman Loretta Eta Rosales na ipaglaban ang mga kababayan nating inabuso at matulungan na makamit ng hustisya. Narito ang kanyang pahayag. Ginawa ko dito sa Malacanang dahil alam mo napakamakasaysayan nitong Kalayaan Hall na ito sapagkat ito yung huling lugar na kung saan nagsalita si late President Marcos sa publiko at lumabas siya doon. No? So ika namin ganon para ma-symbolize yung kahalagahan itong ginagawa ngayon under the current administration of President Noynoy Aquino, dapat lamang ipatupad itong batas dito mismo sa Kalayaan Hall, ilabas natin ito. Sa temang tipping the balance for justice, nais ni CHR Chairman Eta Rosales na bigyang pakilala ang mga martial law victims na kung saan nga sa pahayag nga niya na mayroong mga 50,000 na mga biktima ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Marcos, kabilang na po yung mga naapi, yung mga nasa malalayong lalawigan, ang nais bigyang pakilala at kilalanin ng gobyerno at bigyan ng tamang kompensasyon. Narito ang kanyang pahayag. Recognition, pagkilala sa kanila at saka reparation. Yung pagkilala sa kanila, importante yun kasi ang tingin ni Marcos sa kanila noon, kaaway. Diba? Mga kaaway dahil gusto nila ng demokrasya. Ito ngayon yung pagkilala sa kanila bilang mga martir, bilang mga bayani at hindi kaaway. At ito ay dapat iwinawas to sa kamalayan ng tao, lalo na yung mga militar. Tapos pangalawa, reparation. Ito rin yung pangalawang kahalagahan nito na yung reparation, ang Estado mismo ang siyang tumatanggap na nagkasala siya sa ating mga mamamayan ng panahon ng batas militar, kung kaya't siya ngayon, ang Estado ang magbibigay ng reparation sa pamamagitan ng 10 billion pesos. Samantala, mismong si Rosales naman ang naghayag sa atin na may koordinasyon sila sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police para patuloy na pangalagaan ang karapatan ng ating mga kababayan. Samantala, hinikayat din ni Rosales ang Kongreso na magpasa ng mga batas hinggil pa rin sa karapatang pantao. Samantala, binasa naman ni Deputy Executive Secretary Chopilo Pilando Jr. ang ipinaabot na mensahe ni Pangulong Aquino sa paggunita ng Human Rights Day. Nakasaad dito ang pag-atas ng punong ehekutibo sa Department of Justice upang resolbahin na ang mga kasong may kaugnayan sa karapatang pantao. Narito po ang pahayag ni Deputy Executive Secretary Chopilo Pilando Jr. As we commemorate the 66th anniversary of the Declaration of Human Rights, we recognize the importance of instilling this value to every citizen. During the Marcos dictatorship, such principles of decency and humanity were undermined. My own father, seen as the key opponent of the Marcos regime, was tried by a court for trumped-up charges. He was eventually incarcerated in an unjust manner. His rights were close to none, and he was not the only case. During that time, all across the nation, human rights abuses were carried out by a government that had vowed to protect its citizenry.
Inihayag din ni Chairman Eta Rosales na patuloy din po ang kampanya ng pamahalaan at patuloy din po ang kanilang pakikipaglaban para wakasan na ang karahasan sa mga kababaihan. At yan muna ang ating pag-uulat mula sa Palasyo ng Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Julius de Samburon para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Julius. Nagbabalik ang News at 1. Sa mga oras ito, balikan natin ang aming kasamang si Rocky Ignacio sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Ang ulat na yan ay live. Maraming salamat Kirby sa katatapos na press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin de Cerda. May mga istorya siyang ibinigay sa atin. Unahin lamang natin yung statement ni Pangulong Aquino kaugnay pa rin sa naganap na pag-atake o school attack dito sa Pakistan. Mahigpit mong kinundena ng Pilipinas ang naganap ng pag-atake sa isang paaralan sa Peshawar, Pakistan na ikinasawi ng mga inosenteng mag-aaral, guro at iba pang school personnel. Sa statement po ni Pangulong Aquino, sinabi nito na walang katapat ang anumang justification ang ginawang karahasan sa isang uri ng pabawastos anya sa Islam. Formal na rin pinabot ng Pangulo ang pakikiramay ng sambayan ng Pilipino sa pamilya ng mga nasawi. Narito His Excellency Benigno S. Aquino III on the Peshawar school attack. Today we join the world in condemning the outrage perpetrated on innocent school children and school officials and personnel in Peshawar, Pakistan. The senseless deaths of so many young lives and the barbarism of this attack is an affront to all civilized peoples. Such an act of terror and savagery deserves nothing less than our condemnation. There can be no justification for this tragedy which has dishonored Islam. In this moment of grief and sadness for the people of Pakistan, the Filipino people are one with them in mourning. Today, every person of goodwill is a father, mother, brother, and sister to the people of Pakistan. Thank you. Samantala muli naman ginitang Malacanang ang pagtalima sa proseso kaugnay ng kasong pagpatay sa transgender na si Jennifer Laude ng umano'y Amerikanong sundalo na si Joseph Scott Pemberton. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin de Cerda matapos ipag-utos nga ng korte ang pagsasampa ng kaso laban kay Pemberton. Giit ng kalihim, may provinsyon na nakapaloob sa Visiting Forces Agreement para sa proseso ng custody. Sinabi ito ng kalihim kaugnay pa rin sa pahayag ni Senator Miriam Defensor Santiago na dapat umanong ilagay sa regular jail si Pemberton. Narito muli si Secretary Lacerda. Today we have to follow the process right now. There was a warrant of arrest that was issued by the court, and so as a matter of procedure, we have to enforce the warrant. We have formally seek custody of Mr. Pemberton, but we have to go through the process within the purview of the Visiting Forces Agreement. So, may warrant of arrest, we have to go through the regular process dyan. So, for instance, it will be issued to the PNP. The PNP will now submit it to the DFA and the VFA Commission with coordination with the U.S. Embassy. Now, again, all this should be done within the purview of the Visiting Forces Agreement. Kasi like you mentioned, may provision na ganyan, but hindi naman, we have to enforce the warrant of arrest now. There's the Visiting Forces Agreement which has that provision, but that shouldn't stop us to formally seek custody of the U.S. serviceman. Samantala, tiniyak rin ng Malacanang ang patuloy pa ring paglalatag ng mahigpit na seguridad sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, ang Presidential Security Group ang kakaloob ng seguridad sa Santo Papa para sa harap na rin ng umanong isang officer in charge ang nakaupo sa Philippine National Police na si Deputy Director General Dindo Espina. Nauna na ipinag-utos ni Pangulong Aquino ang dobleng kahandaan sa PSG para sa pagdating ng Santo Papa sa susunod na taon. Muli si Secretary Lacerda. Well, ang sinabi ni Pangulong Aquino, ang Presidential Security Group ang magsisecure sa kay Pope Francis. Tandaan mo ang sinabi ni Pangulong Aquino, double the number that he's securing him. So, sila po ang magsisecure. At ang mga ibang mga sangay ng security sector tulad ng PNP, AFP, they are aware and they will be, siguro kailangan silang i-remind kasi you're securing two aspects. You're securing the person of the Pope and you're also securing the crowd. You want to make sure that everything will go in accordance will go smoothly.
So, kailangan pag-aralan ang unang-una ang security ng ating Santo Papa at saka yung sa dami ng taong mag-a-attend, and we're expecting thousands upon thousands who are attending. So we have to make sure that everything will have to proceed smoothly. Ang daming mga events kasi i-attendan ng ating Santo Papa. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky.